Grabe talaga yung epekto ni VP 'no, sa mga tao. Highly respected at saka yung ano ba, yung reaction ba 'pag nakikita siya. Ako mismo na naramdaman ko 'yan at naranasan ko noong pumunta siya dito sa Hong Kong. Yung tipong paglabas niya, grabe hindi hindi alam mo yung kahit imaginin mo na hindi ka supporter niya, mapapawaw ka talaga, eh. May starstruck ka talaga kasi iba yung aura, eh. Iba yung dating 'pag ano kaya yung mga nagja-judge sa kanya kasi hindi siya kilala or hindi pa siya nakita or na-meet, mababago yung kanilang ano, eh, yung kanilang reaction 'pag nakita talaga nila in person. Whereas in contrast naman kay Marcos Jr., alam mo yung makita mo siya in person parang wala lang. As, portrayed naman dun sa mga engagements ni Marcos Jr., 'pag dumadaan siya sa mga lugar-lugar, wala talaga, eh, siya pa yung kumakaway-kaway. Si VP nga hindi nga kumakaway pero grabe yung hiyawan sa kanya. Si Marcos talaga kahit pakaway-kaway siya sa hangin, walang kumakaway pabalik ba, gano'n. Iba talaga ang presence niya. Sabi nga ni Attorney Poa ay Biruin ninyo, nagpakita siya diyan 'no, hindi para dumalo, nagpakita siya diyan para mag-meeting with with her 'no, defense team. Isang sentence lang ang kanyang sinabi, tumatak. Um, just two sentences, one sentence, and then no questions. 'Di ba? Yeah, I know. Sadly, I know, right? no? Sad. I know, right? Pero hindi ka mapipikon sa kanya, hindi ka magagalit sa kanya, eh. Kumbaga, maayos siyang kausap at maayos na tao. At saka understandable naman 'yan. Hindi siya kagaya nung kabila. Biruin ninyo, itong sa team ni VP Sara or sa side ni VP Sara, hindi sila basta-basta nagsasalita. Kasi alam nila ang ano, eh, alam nila ang pasikot-sikot ng batas na siyempre dinidinig na 'yan sa impeachment, trial. Hindi ka basta-basta magsasalita, eh. Pero sa kabilang dako sa kanila, tignan niyo sila Redon, yung kabila, judge pa man din sila, ay kaliwa't kanan ang kanilang press con at pa-interview. Pero dito hindi sila ano, eh, hindi sila ugaling kalye or ugaling aso. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Yes. So, my statement is, Ayaw. Siguro sasabi lang no questions? my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yun. Parang ano yan, parang alam mo yung mga mandirigma noong araw, "Putulan mo man ako, pugutan mo man ako ng ulo, hindi ako susuko." Ay, naputulan na pala ng ulo, paano kung hindi susuko yun? Pero parang ganun ang dating, eh, 'di ba? I mean, bloody hell talaga ang impeachment na yan kasi labanan ng tagisan yan ng, ebidensya at, talino ng mga abogado. Pero hindi siya susuko, ika nga, bloodbath 'yan. Pero lumalabas kahapon pa lang, naging ano, bubble bath pala. Bumubula pa naman ang bibig nung isa diyan. So yung hinahanap nilang bloodbath ay naibigay sa kanila. Ngayong napunta si VP Sara diyan, sila naman ang bumubula. Mukhang mali ata yung sinabi mo VP na bloodbath, mukhang bubble bath ata yung, sinasabi mo pala. Ginaganyan ba si Marcos Jr.? Hindi. Hindi siya ginaganyan. Grabe.
Talagang ganyan ba talaga ang effect ni VP? Oh, oo, 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 oo. Alam niyo na alam ni VP yan, naiintindihan niya yung trabaho ng mga media, para meron silang maiuwi, meron silang maibalita, meron silang kumbaga, kota. Alam niya yan, pero naiintindihan niya, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magagawa nila yung gusto nila kay VP. In contrast naman kay Marcos Jr., 'pag nakikita yan sa media or sa public, sasagot man siguro yan ng madalang yan magpa-interview, 'Pag ma-interview mo man yan, ambush. At kung ambush man yan, 3 minutes lang. Kasi he cannot deal with the heavy questions. Unlike VP Sara, nakukulangan pa siya sa 1 oras 'pag sinabing ano, sabi niya, "Wala na kayong tanong?" Kasi kaya niya yan, And, that manifest, also in the caliber of the defense team ni VP Sara, wherein unang bungad na makikita natin, talagang kahit yung prosecution team ay mapapawaw talaga sila. Oo, mapapawaw. Kahapon nga nasampulan sila ni Attorney Sison, ngayon naman through Attorney Narvasa, ayan, ito naman. Kumbaga, bawat abogado ni VP Sara may kanya-kanyang lakas. Kahapon, napahiya yung mga prosecutions. Pero alam niyo, napansin ko, 'no, sa kabilang ano, sa mga media, 'no, iba yung dating, kumbaga nagbubunyi sila. Kahit na halatang-halata naman ang kabubuhan nung prosecution, yung mga tanong nila o yung mga reaction nila, ang kanilang headings, ang kanilang titles ay, "Wow!" Parang gano'n. Kabaliktaran, sa totoo lang, para hindi sila mapahiya. In fact, napahiya nga sila doon sa ano, doon sa 16 votes na thresholds, napahiya sila doon sa pagbabalik nung sinasabi nilang BIR box na yun, ipinababalik or ipinabalik ni, Chis Escudero sa BIR. Napahiya sila dun. Anong sabi nila? Bagamat ano, na ano sabi nila, "Nagbubunyi pa rin kami." Paano ka magbubunyi, yung kaisa-isahan ninyong ebidensya ay pinabalik ni Chis Escudero? Nagbubunyi daw sila at magre-submit daw ilas or mag-a-appeal ulit sila or ano yun, ah, papasubpoena ulit sila ng BIR, evidence. Pero malinaw sa lahat, day 1 at day 2, wala silang kawala dito.